Kami naniniwala na mas mahusay kami kung kasama namin yung mamamayan. It's not all the time that we agree. Pero mayroong isang proseso na nag-uusap kami parati. Kaya yung mahihirap na bagay, palagay ko na pag-uusapan. Now, if you talk about ownership sa mga desisyon, palagay ko, if you provide them with the opportunity to be part of a housing board, a health board, and they figure out the solutions to the problems, may ownership yung solusyon. No? Ang naging participation ng PhilSA plus of course the COPE Foundation is very vital in the sense na siguro without them hindi ako makakaroon ng idea or perhaps the city government would not have that idea of creating an office that would cater solely to the welfare issues and concerns of the urban poor sector. Kasi when yung pag ng planuhon itong opisina na to, they were there beside me. Palagay ko, ang pinaka-role ng PhilSA is para silang enzyme. No? Na nag-catalyze, no? Na mas nag-speed up yung process. I think eventually, mag-meet ang government at saka yung urban poor. No? Pero with the presence of PhilSA as a catalyst, mas napabilis niya. And since na-organize nila yung urban poor community in Tabaco, and mas na-capacitate nila. So, mas naging smooth sailing yung interaction with not only the local government, but with the other government agencies that can support the plight of the urban poor. They have also been very helpful in really pushing us in creating the office, no? So that meron talagang opisinang nakatutok doon sa urban poor and rural poor concerns. Mas na-facilitate yung response ng LGU sa mga concerns. Yung iba hindi na dumadaan sa akin. Yung iba kaya na nilang ma-repair. And that is really empowering people. Yung Davao City Urban Poor Alliance is an alliance na pagkakaroon ng ugnayan ng mga PO at saka NGO dito sa Davao. Especially yung Hugpong Davao, yung an NGO composed doon sa mga sa CMP, yung CMP organization ng mga originators. So gusto namin na magkaroon ng special identity sa mga people's organization, particularly, kaya nga we have made a resolution na iparehistro namin sa Securities and Exchange Commission using the name of Davao City Urban Poor Network or Davao ACNet. People's organization plays a critical role in arresting the problem of housing in Davao City. Without them, we have data naman, no? But iba rin yung itutulong na data na binibigay nila because it comes from the grassroots level talaga. And we need that badly because kung hindi namin makuha yung data na we need, baka yung policies and programs na i-implement namin will not be enough to address the problem.
ano ba talaga ang priorities, sino mga dapat ilipat, ano mga communities dapat bigyan ng tulong. Kulang ho yun. No? Kaya in fact, sinasabi namin dapat magbigay din ng counterpart ang city. Pero usually, yung program ng government is sa shelter na itself. No? Wala yung social preparation itself. Isa sa naging problema ng tanggapan, nung makita ko, ay wala kaming maayos na datos o mga impormasyon hinggil doon sa mga informal settlers or urban poor communities sa 21 barangays sa buong Malabon. Bahagi ng aming advokasya kasama na aming federasyon ng mga Maralitang Tagalunsod, yung AIM, yung Alyansa ng Maintegridad ng Maralitang Taga Malabon. Kasi isa nga sa mga bahagi ng advokasya namin, kailangan malinaw ang mga agenda na ilalaban o ipupush sa local government. At ang mga agenda ay dapat batay sa datos. Tungkulin po nung alyansa ay ang sa amin po na tukay yung mga enumerator at saka checker. Ang enumerator po ay ang aming mga membro po ng alliance na training po para doon sa house-to-house interview. Ang checker naman po ay ang mga exicom na kabahagi po ng alyansa. Nagkaroon kami ng maghapon na workshop, na seminar, orientation, para maging malinaw kung ano yung magiging trabaho nila, ano yung magiging function, yung hatian ng gawain, at paano yung mga skills, paano magsagawa ng mapping at saka ng tagging and listing. Nung di pa ako nagpapadyak, dati trabaho namin sa dagat, nangingisda kami. Tapos yun nga, yung pa-extra, yung tricycle. Tapos, yun, nag-offer si President Rex Calya na, yun nga, yung padyak. Malaking tulong po talaga sa amin na magkaroon ng sariling padyak. Kasi po, sa panahon ngayon, kung wala kang hanap buhay, wala, paano mo mabibigyan ng magandang kinabukasan mga anak mo? Umanggaan din ng konti kasi di na ako nangagilapan akong paano ko agilapin yung pang kailangan namin sa sa araw-araw, sa pagkain. Nahatid sundo ko pa yung anak kong nag-aaral. Bali di na siya namamasahe. Jutay means small. Small capital. So, nag-start yun small kasi mas maganda kasi pakinggan, maliit nag-umpisa, palaki ng palaki. Alagaan mo lang ng mabuti. Meron kaming 8 associations. So, meron man kaming capability building, pati mga livelihood trainings. Okay yun siya. Pero ang sa amin lang as member beneficiary, pagkatapos ng training, pati mga skills, seminars, training, ano ang next? Wala kaming kapital, wala kaming pera. Sa initiative ni Ma'am Ann, sabi niya, magbigay ako ng Jutay Capital out doon sa budget na binibigay ng DFID sa kanya. Ang objective talaga namin is magdami sana siya. All member association sana makabenefit talaga dito directly. The simple motive was just, we want to have a remembrance after the DFID ends. We didn't even envision it to grow that much, that fast, because it was very small. It was really very small, but orientation was repeatedly conducted. And Gigi, after graduating from college, she became a housewife right away. She discovered na kaya pala niya maging leader at the same time. Ang problema namin, nawas out nga paano kami makakatayo. Paano kami makakatayo? Wala kaming pira, walang ipon, wala na Ngayon, naisip namin na dahil si Arlene Trinidad, yung namin ay isang nagmembro kami sa UPAC. Nakamembro kami sa UPAC at
ano namin na ikwento sa akin ni Arlene, yung coordinator sa UPAC, na baaring matulungan kayo kung kayo ay magkakaisa. Kami rin po ay pagka kami ang isa sa nagdidesisyon sa mga nanghihiram ng mga housing loan, ay ini-evaluate namin yung mga papers, mga kung i-approve ba namin o di-disapprove. Yun ang namin sa CRICOM. Kasama namin ang NGO. Yung mga ibang bagay, decision ng NGO yun, pero karamihan is kasama kami mga POs. Kasi alam nila kung ano yung kakayahan namin na sa paghuhulog, yung mga interest, ganon. Tinatanong kami, okay ba yun? Yung mga ganon, mga penalties. So, kami, talagang involved kami doon. Alam namin. Kaya, kumbaga, pag binababa namin sa mga tao, na ipapaliwanag namin ng tama. Yun, bali 10 muna ang naumpisahan namin, makapaglong kami. Yun, nakaumpisa na sila. Tapos yung second batch, yung 3C naman yung second batch, kaya 23 kami nakapaglong. Salamat sa tulong ng FDUP na kami ay natulungan, nakaumpisa kami nakapagpatayo ng bahay. Kasi ang expected kasi namin, nang ilipat dito yung mga tao sa relocation, dapat kasabay na yung mga sa water system, yung sa ilaw. Yun, nagkaroon na kami ng kalsada, pero yung tubig na pinaka-importante sa amin, wala pa kami dito. Ang problema ho, tuwing may bagyo, kaya tag-ulan, bumabaha po yan, ilog na yan. Wala kaming mapagkunan. Minsan nga, mayroong bata na muntik ng malunod yan Kasi pilitan na tumawid doon sa baha na hanggang dito na kasi kailangan nilang kumuha ng tubig. Magkaroon ng General Assembly, yung Federation, nandoon sila, yung mga NGO partners, yung COP, tsaka yung BCCD. Inano ko yun, naging opportunity ko yun na ihayag sa kanila yung problema namin. Lahat dito na kami kukuha, inumin lahat. Diyan na. Kaya malaking tulong po sa amin talaga. Siyempre, sabi, di ba, urban poor, hindi yan magsasalita, ganon, no? Ngayon, dahil sa capacity building natin, sa project, nakagain na sila ng knowledge, ng skills, and may confidence na sila na makipag-engage, makipag-usap sa gobyerno, sa iba't ibang department heads, even sa housing agencies, sa ganun. So ngayon, makita mo na pag pumunta yung Sumaka members doon, meron talaga silang agenda, may objective, na ganun, na kayang-kaya na nilang makipag-engage. Ang Sumaka nag-start is 2007 with 3 different sectors. 16 informal settlers, 6 women's o youth. Karaming mga issues namin is nasa informal settlers, nasa urban poor. Kasi sa Maghikay, marami ng mga organization na threat of eviction. So yun ang inlabi namin na kailangan namin makakuha kami ng security tenure para sila malipat doon. Ang women kasi, lahat ng problema nasa sa kanya. Kasi kung tingnan natin, kung environment, kung malulunod ka, asawa ang naiwan sa bahay. So ikaw ang mag-aasikaso sa mga bata, sa kabuhayan, ganyan. Kahit man kulang ang endorsement ng asawa sa hanap buhay, ikaw pa rin ang nagpupuno, ikaw ang nangungutang. Pag marami ng utang, binubugbog ka na ng asawa. So, that was the start. So, ang objective ko lang, number 1, is to educate the women. Educate their rights. Dahil sa lahat naman, mayroon naman akong naririnig na may gender and development. So, nag-aral kami nung gender and development para maka-access and control sa development fund, sa gender and development. So,
sa awa ng Diyos, pakunti-kunti natuto. So, naka-access kami ng barangay fund. Kung hindi natin mai-empower yung tao, wala talaga, hindi mag-sustain ang project. So, kaya, since 2007, ang ano namin para kaming sponge, lahat ng trainings, kahit ilang beses na namin inupuan, balik ng balik. Aral talaga. So, doon kami nakilala. Naniniwala kasi kami na yung mahalagang elemento para sa sustainability, yung mga tao. Yung pag-capacitate ng mga tao, pag-develop ng mga tao. Kasi pag wala na yung DFID project, pag yung mga tao weak, na pwedeng bayaran, pwedeng itaboy ulit, wala rin. Hindi sustainable yun. Pero ito sumaka, nakita namin na maraming beses na yung mga leaders na binabribe sila, binigyan ng pera, bahay, para lang hindi paglaban yung buong organization, yung gano'n. Pero inayawan nila. Ang nangyari, board meeting yun siya. That time, auditor pa ako. So, nag-board meeting kami Saturday. May lagnat na yun ang anak ko. So, dito kami nagmi-meeting, nag-board meeting. Hindi ko na-monitor kasi nasa Duyan, nagmi-meeting kami. Pagkatapos ng meeting, umuwi kami. Sa kalagitnaan ng kalsada, nag-seizure siya. So, akala ko, as in, wala na talaga. Galit na galit ang asawa. Kahit dyan, ano ba yung isasakripisyo mo? Na-appreciate ba yan ng mga tao, ng mga beneficiary ninyo? Hindi ko alam. Pero ang sa akin is, masaya ako nga na nakakatulong ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Kapag usap kami ng asawa ko ng masinsinan, sabi ko, parang dito talaga ang puso ko. Masaya ako dito. Sana supportaan mo ako. Sabi nila, ang tagal para ng proseso na makukuha ng isang pobreng tao. Kailangan mag-organize, kailangan mo magkaroon ng boses, tsaka kailangan mo ng kaalaman, kailangan mo ng skills para paano ba to ipipresent, at saka higit sa lahat kailangan ng puso. So, kung walang puso, wala rin. Titiklop din eh. Kasi marami na silang naiwanan yung mga livelihood nila minsan, minsan na apektahan yung relasyon sa pamilya, yung mga ganon. Pero ginagawa nila yan dahil nasa puso nila na ito ito yung dream nila eh. Yung participation is not just for the sake of participation. Ang participation is improving the outcomes. And when you say you improve the outcomes, ultimately, the outcomes should benefit the regular and the ordinary citizen of the city. Hindi yung driver, hindi yung city hall. Dapat pangkalahatan.